Hi guys, maligayang pagbabalik muli sa aking channel. Si Ray po ulit guys, nagbabalik para na naman sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Bali, i-share ko lang yung mga information na nakalap or nabasa ko sa mga lehitimong sources. Pero bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Sa araw na to, may panibagong update na naman tayo regarding sa COVID-19 sa Saudi Arabia. At sa araw din na ito, may nadagdag na naman na mga bagong case ng COVID-19 dito sa Saudi Arabia. Pero bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to, alamin muna natin yung status or yung update sa global regarding sa COVID-19. So ayon sa inilabas na informasyon ng Worldometers Info, ang mga tao na infected ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay nasa 6,299,084 at yung mga nasawi, nakakalangkot kasi padami na siya ng padami. Ngayon meron ng 374,476 at yung mga nakarecover na sa COVID-19 ay medyo madami-dami. Ngayon nasa 2,865,271 at yung active pa na case or yung mga tao na infected pa rin ng COVID-19 ay nasa 3,059,337. So yun yung latest na update ayon sa Worldometers Info as of June 1, 2020, 5 PM oras dito sa Saudi Arabia. Ngayon naman, alamin naman natin yung mga bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of June 1, 2020. So, ang bansa na nangunguna ay yung USA pa rin na ngayon ay meron ng mahigit 1,839,000 na case. Sumunod yung Brazil na ngayon ay meron ng mahigit 514,000 na case. Pangatlo yung Russia na ngayon ay meron ng mahigit 414,000 na case. Pang-apat yung Spain na ngayon ay meron ng mahigit 286,000 na case. Pang-lima yung UK na ngayon ay meron ng 274,000 na case. Pang-anim yung Italy na ngayon ay meron ng mahigit 232,000 na case. At pang-pito yung India. So biglang umakyat yung India, nasa pang-pito na ngayon ay meron ng mahigit 192,000 na case. Pang-walo yung France na ngayon ay meron ng mahigit 188,000 na case. Pang-siyam yung Germany na ngayon ay meron ng mahigit 183,000 na case. At pang-sampu yung Peru. So biglang umakyat din yung Peru, ngayon nasa pang-sampu na ngayon ay meron ng mahigit 164,000 na case. So yun yung 10 bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of June 1, 2020. Ngayon naman, puntahan naman natin yung latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So ayon sa Department of Health or sa DOH Philippines, ang bagong case ngayon na naitala sa Pilipinas ay merong 552 na reported case. At yung 552 na reported case, 231 doon ay galing sa NCR, Region 7, 99, at sa iba't ibang region, 202, at yung mga repatriate or yung mga OFW na umuwi sa Pilipinas ay merong 20. At yung mga nasawi, may 3 na bagong death. So ang total na death ng COVID-19 sa Pilipinas ay nasa 960. At yung recoveries, good news, may 72 na bagong recoveries. So ang total na recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron ng 3,979. At yung total number of case ng COVID-19 sa Pilipinas ay nasa 18,638. At yung active pa na case ng COVID-19 sa Pilipinas ay nasa 14,659. So everyday pataas pa rin sa Pilipinas, kaya magdoble ingat pa rin tayo kahit pwede na tayong lumabas. Hindi pa rin safe lumabas, kaya protektahan pa rin natin ang ating mga sarili. Ngayon naman, puntahan na natin yung pinaka-highlight ng video na to, ang regarding sa update ng COVID-19 dito sa Saudi Arabia.
So as of June 1, 2020, ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health, ang bagong case ngayon na naitala dito sa Saudi Arabia ay bahagyang tumaas. So meron na ngayong 1,881 na bagong case at yung mga naka-recover, good news, madami-dami yung recoveries ngayon na mayroong 1,864 na bagong recoveries. So ang total na recoveries ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay nasa 64,306. At yung mga nasawi, nakakalungkot, may 22 na bagong death. So ang total na death ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay nasa 525 at ang total confirmed COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia ay nasa 87,142 na. At yung active pa na case ay nasa 22,311. Ngayon naman, alamin naman natin yung breakdown ng mga cities o region dun sa bagong case na naitala today na 1,881. So ang city na nangunguna na may pinakamadaming case sa loob ng 24 hours ay nangunguna pa rin yung capital city na Riyadh na ngayon ay mayroong 668 na bagong case. Sumunod yung Jeddah na ngayon ay mayroong bagong case na 293. Pangatlo yung Dammam na mayroong bagong case na 290. Pang-apat yung Makkah na mayroong 164 na bagong case. Sumunod yung Jubail na mayroong bagong case na 62. At next yung Hufuf na mayroong bagong case na 39. At the rest, yun yung ibang cities o region na kasali doon sa bagong case na 1,881. Dito sa Saudi Arabia, padami pa rin yung bagong case, pero ang nakagandahan, padami din ng padami yung recoveries. So ngayon, mas madami na yung recoveries compare sa active case. So sana talaga magtuloy-tuloy na siya na ganito. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa din yung action na ginagawa ng Saudi government. Tuloy-tuloy pa din yung expanded examination na ginagawa nila sa bawat region dito sa Saudi Arabia. Tuloy-tuloy pa din yung curfew na unti-unti na nilang binabawasan yung curfew at unti-unti na rin nagbabalik yung mga establishment like yung mga restaurant or cafe at nagbabalik na rin yung mga transportation at yung mga domestic flight at yung iba nagbalik trabaho na rin sa mga public or private sector. At sa darating na June 21, wala nang curfew sa bawat region dito sa Saudi Arabia, maliban lang sa Makkah, pero wala pa ding international flight until further notice pa rin siya. Hindi pa rin allowed yung mga visit visa or umrah. Hindi pa rin mag-o-open yung mga establishment na hindi mapapractice yung social distancing. Isa pa sa precautionary measures na ginawa ng Saudi government or ng Ministry of Interior ay kung sino man yung lumabag sa mga protocol ay may kaukulang penalty o parusa. So kahit pwede na tayong lumabas, sundin pa rin natin yung mga rules or mga protocol na pinapagawa sa atin. At para sa mga OFW na nandito sa Saudi Arabia, kung may ilan pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases dito sa Saudi Arabia, bisitahin nyo lang yung official website ng Ministry of Health, pati na din yung iba't iba nilang social media platforms at maaari din kayong tumawag sa Ministry of Health hotline na 937. So yun lang yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases sa Saudi Arabia, sa buong mundo at pati na rin sa Pilipinas. Everyday padami pa rin yung bagong case ng COVID-19, kaya patuloy ko pa din pinapaalala sa inyo sa mga OFW or sa mga kapwa kong kabayan na nandito sa Saudi Arabia na magdoble ingat pa rin tayo. Gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating sarili laban sa COVID-19. Manatili na lang muna tayo sa bahay, huwag mo nang umalis kung hindi naman kinakailangan. I-practice pa rin natin yung social distancing. Ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig kasi isa yun sa pinaka-effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19 kasi recommended siya ng World Health Organization. Panatilihin pa rin nating malakas ang ating mga resistensya at kumain tayo ng masustansyang pagkain. At kung kinakailangan talaga nating lumabas, protektahan natin ang ating mga sarili, magsuot tayo ng face mask or gloves kung kinakailangan, ugaliin natin laging magbitbit ng hand sanitizer o alcohol at umiwas muna tayo sa mga maraming tao or sa mga gatherings. So dito ko natatapusin tong video na to.
So sana tong video na to kahit papano ay nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang mag-like or mag-share, at kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now, guys. Thank you for watching. See you in my next video or update. Bye!